kwento ko lang, no. Na-scam nga pala kami dito sa store namin sa Tipinpin, no, sa Ongpin branch namin, Tipinpin Corner Carbahan. Nagbebenta kami dito na prices natin siya yung everyday kare-kare natin. Paano nga ba kami na-scam? So, nangyari nun kasi sa Sunday din, wala din ako dito sa store din, busy din dito. Online sila umu-order. Mode of payment is GCash. Ang problema, nakakapag-fabricate pala itong mga scammer ng proof of payment. So, ine-edit lang nila sa mga editing app. Hindi ko alam kung anong app ang ginagamit nila. So, once na, for example, nag-send ka na ng invoice, then i-send na nila yung proof of payment. Then, syempre, sa atin, may mga lapses din tayo, may mga pagkukulang din na which is as a small business owner na manually dapat natin chine-check yun. So, syempre, busy nga. Hindi na namin na-check kung pumasok ba sa GCash number namin. So, nagtiwala na kami kagad. Syempre, may proof of payment na. So, hindi namin na-confirm sa kung na-receive ba namin. So, ayun. Paano ko nalaman? Nung kinagabihan na, nag-aayos na ako ng mga pera. Nasaktuhan na yun lang yung mode of payment na online payment sa amin. Then halos lahat is puro cash. Then upon checking ng GCash, bakit wala? Walang pumasok. So una, akala ko nagloko lang yung GCash. Lang din, gumawa kagad ako ng ticket sa GCash. Sinend ko gumawa ko ticket. Sinend ko yung reference number. Kasi totoo lang yung proof of payment na sinend nila is mukhang makatotohanan talaga na mukhang makatotohanan talaga na ultimo yung ads. Di ba may lumalabas na ads sa GCash? Ganun na ganun. Then nung napansin ko nga walang pumasok, so gumawa muna ako ng ticket. Ni-report ko sa GCash. Then syempre minessage ko na din yung umorder sa amin. Sinabi ko yung nangyari. Then naalala ko before nung umorder ako ng karne, pinasend nila sa akin yung proof of payment, then yung transaction ko. Sa GCash kasi meron tayong mga transaction, 'di ba, report. Doon mo makikita na na-send mo sa ganitong number. So hiningi ko yung transaction nila na kung na-send ba sa atin. Then apparently, after nila mag-send, brilock na nila kami. So doon pa lang na-realize ko na na-scam na kami ng halagang 2,040 pesos. Ngayon pala si GCash kasi 'di ba pagka nag-send ka ng pera GCash to GCash is yung number may mga dot 'di ba? So yung pag-edit nila number lang ang nakalagay. So, for example, kung number mo is 0912345678, may mga dot 'yun 'di ba? 09 dot tas yung last digit. So yung inedit nila is full number namin. So doon pa lang suspicious na yung proof of payment. So ayun lang, bakit ko sinasabi to, no? Hindi ako proud na na-scam kami, pero at least maging awareness sa lahat, lalo na sa mga kapwa ko nag-business, sa mga kapwa ko business owner, mapamalaki man, mapamaliit. Syempre kayo kung nagtatrabaho kayo sa mga establishments, 'di ba? Make sure na confirmed na na-receive talaga yung payment. Na kahit na anong busy, make sure ma-receive. Siguro feel ko naman online sila umaatake kasi syempre pagka yung magwo-walk-in sila, pera na lang talaga kung may application sila na na-generate nila yung proof of payment, 'di ba? So kakaibang talagang pang-i-scam 'yun. Pero mostly siguro ang atake nila is online talaga kasi syempre meron silang time para ang importante dito is natuto tayo, no? Lesson learned, kumbaga. Syempre nagkamali tayo, di ba? Nag-fail tayo sa online orders, online system, and kumbaga ang lesson natin dito syempre natuto tayo na maging maingat din sa mga ganun, no? And thankful na din na nakakapanghinayang yung halagang 2,000, di ba? Nakakapanghinayang yung item na naibigay natin ng libre, di ba? Pero let's think, di ba, on the brighter side na hindi tayo na-scam ng malaking halaga, di ba? Hindi tayo nawalan ng malaking halaga, and at the same time, di ba, natuto tayo, kumbaga. Kasi what more kung mas malaking halaga yun, di ba? And so yun na naman, no?
And hopefully nakatulong tong content na to, di ba? So, kung gusto niyo pa ng mga ganitong content, kumbaga more on business tips, business advice, suppliers, kung ano ba pwede yung negosyo, di ba? Ayan. For more questions, di ba? Comment nyo lang sa comment section kung anong gusto nyo next na i-content namin. Subscribe nyo lang kayo sa akin, Mongklong TV, and kung may mga questions, comment lang sa comment section. So, yun lang. Especia!